Noong April 6, 2023, isang residente ang nagmamadaling nagsisigaw ng tulong matapos makita ang isang babaeng duguan at wala ng buhay sa loob ng sarili niyang tahanan. Pagdating ng mga pulis sa lugar ng krimen, agad silang sinalubong ng isang nakakahindik na eksena. Isang 64 years old na babae na nakilalang si Jumiem ang natagpuan sa kalagayang tila dumanas ng isang nakakakilabot na kamatayan. Bukod sa mga malalalim na saksak sa kanyang katawan, basag ang kanyang ulo, patunay ng matinding pagkakahampas mula sa isang matigas na bagay. Ngunit bakit nga ba napaslang si Jumiem ng ganitong kalupit? Ano ang naging ugnayan niya sa pangunahing sospek na si Norianto? Ano ang nagtulak sa kanya upang gawin ang karumadumal na pagpatay? Makakamit ba ang hustisya para kay Jumiem? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman ang mga detalye ng kasong ito, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Norianto ay isang 42 years old na residente ng Gubog Village, Sipogo District, Boyolali, Regency, Indonesia. Kilala siya bilang isang ordinaryong tao sa kanilang komunidad na medyo palakaibigan at madalas makisalamuha sa mga kapitbahay. Siya rin ay kilala na walang permanenteng trabaho. Sa katunayan, kapag may available sa paligid na trabaho, doon lamang siya tinatawag. Kamakailan lamang nagtrabaho siya bilang isang kargador ng mga feeds ng hayop sa isang lokal na tindahan. Kung dumating ang feed supply, tatawagin si Norianto para magtrabaho. Maliban dito, siya rin ay kilalang tao na 4 na beses nang ikinasal. Kung saan ang kanyang ika-4 na asawa ay nagngangalang Mudmay na 40 years old na kasalukuyang nakatira sa Umbul Sidumukti, Bandungan District, Semarang Regency. Bagaman sila ay mag-asawa, naninirahan sila na magkahiwalay. Si Norianto ay nakatira sa lugar ng kanyang mga magulang habang ang asawa naman niya ay sa Bandungan dahil ito ay nagtatrabaho sa isang pabrika. Nagkakasama lamang sila sa mga pagkakataong gusto nilang bumisita sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang magkahiwalay na pamumuhay, si Norianto naman ay maayos na nakatira sa isang bahay malapit sa bahay ng kanyang amang si Genyo at inang si Suyati. Ang kanilang mga bahay ay magkalapit, ilang metro lamang ang layo mula sa isa't isa. Ang kanilang kapitbahay ay si Jumiem, ang nakababatang kapatid na ama ni Norianto at siya rin ang madalas na utangan ni Norianto tuwing siya'y walang pera. Ang bahay ni Norianto ay sa may likod bahay lang ni Jumiem. Si Jumiem ay isang 64 years old na biyudang babae na may isang anak na palaging nasa Jakarta na kasalukuyang nagtatrabaho. Kaya naman ang matanda ay nagsusolo lamang sa kanyang bahay. Gayunpaman, hindi naiinip ang matanda sapagkat meron siyang pinagkakaabalahan at pinagkakakitaan, ito ay ang maliit na tindahan at lugawan. Bagaman maliit ito, madalas naman siyang dinadayo ng mga residente sa kanilang nayon kaya masaya naman si Jumiem. Kaya dahil sa kanyang kinikita, nasusuportahan nito ang kanyang pamumuhay lalong-lalo na ang kanyang hilig na mangolekta ng mga alahas tulad ng kwintas, pulseras, hikaw at iba pang klaseng alahas na araw-araw niyang isinusuot. Katulad ng una kong nabanggit sa tuwing walang trabaho at pera sa Norianto, madalas niyang takbuhan at utangan ay ang kanyang tiyahin kung saan palagian naman siya nitong pinagbibigyan. Sa tuwing nagkakaroon naman ng trabaho at pera si Norianto, agad naman niyang binabayaran ng tiyahin. Subalit katulad din ng aking nabanggit, bibihira lamang magkatrabaho si Norianto. Kaya madalas siyang mapagsabihan ni Jumiem hanggang sa dumating sa puntong hindi niya pinapautang ang pamangkin. Dahil dito dumadating sa puntong nagtatalo ang dalawa at naiinis naman si Norianto sa kanya. Ang mga bagay na ito ay lalong idinagdag sa pagkimkim ng galit na nararamdaman ni Norianto kay Jumiem nung malaman niyang hindi naging tamang hatian umano ng mana ng kanyang ama at ng kanyang tiyahin.
Noong gabi ng April 1, 2023, dumating ang asawa ni Norianto sa kanyang bahay, hindi para bisitahin siya, kundi sabihin na mayroon siyang malaking problema. Ayon kay Mudmayna, ang napakalaking problema niya ay mayroon itong utang na nagkakahalaga ng 5 milyong Indonesian rupiah o katumbas ng humigit kumulang na 20,000 pesos. Kung saan, hindi na umano niyo alam kung paano niya ito mababayaran dahil sinubukan na niyang humingi ng tulong kung kani-kanino, subalit walang gustong tumulong sa kanya. Nang marinig ito ni Norianto, naisipan at nagbaka sakali siya na humiram sa kanyang tiyahin sapagkat alam nito na meron itong pera kaysa sa kanilang mga magulang. Subalit nang siya ay nagsabi kay Jumiem, maliban sa hindi na siya pinautang, inungkat pa ng matanda ang mga nakaraang utang nito sa kanya na labis na ikinasama lalo ng loob ni Norianto. Kaya galit na galit siyang umuwi sa bahay at kinausap niya ang kanyang asawa na umuwi na muna ito sa Bandungan habang ipinapangako na gagawa siya ng paraan na mabayaran ng mga utang nito. Kung saan noong mga oras na yon nabubuo na sa utak ni Norianto ang isang nakakakilabot na plano. Ito ay pagnakawan niya ang taong tumutulong at nagpapautang sa kanya noon sa tuwing nangangailangan siya. Bagaman tiyahin niya si Jumiem, naisipan niyang pagnakawan ito dahil alam niyang nag-iisa lang ito sa kanyang bahay, matanda na ito at siguradong may mga alahas at pera itong maaaring makuha. Matapos maayos ang kanyang mga plano, noong alas 8 ng gabi ng Wednesday ng April 5, 2023, pumunta siya sa bahay ni Jumiem na nakakwantes at dala ang isang crowbar. Tahimik siyang nakapasok sa loob. Nakita niya ang matanda na nasa kusina dahil nagluluto ito ng kanyang hapunan. Nang alam niyang hindi siya napansin ng matanda, gamit ang crowbar, hinampas niya ang ulo nito sa may sentido. Bagaman nakasigaw si Jumiem, hindi naging sapat ito para marinig siya ng kanilang mga kapitbahay. At nang humandusay si Jumiem sa sahig, gamit ang kitchen knife, inatake agad ni Norianto ng maraming saksak ang matanda hanggang sa tuluyan na itong mawala ng buhay at hindi na ito nakahingi pa ng tulong. Nang nakumpirma ni Norianto ng patay na ang tiyahin, nilinis niya ang mga kamay, kinuha niya ang mga alahas, hinanap ang mga papeles ng alahas sa kwarto, at kinuha mga pera sa tindahan na may halagang 135,000 Indonesian rupiah o katumbas ng 500 pesos. Pagkatapos dali-dali siyang umalis dala ang mga ginamit sa pagpatay at ang mga ninakaw sa matanda, saka dumiretso siyang umuwi sa kanyang bahay. Nang makarating sa kanyang bahay, agad niyang ibinalot sa plastic ang mga ginamit sa pagpatay at inilagay niya ito sa cabinet ng kanyang kwarto. Pagkatapos ay naglinis ng buong katawan, nagbihis at tumakas sa lugar gamit ang motor upang pumunta sa bahay ng kanyang asawa sa Bandungan. Makalipas ng ilang oras, nakarating na si Norianto sa bahay ng kanyang asawa at agad niyang iniabot ang pera at mga alahas na ninakaw, habang ipinagtatapat niya kung paano niya nakuha mga ito. Noong una, bagaman nabigla ang kanyang asawa, ngunit dahil talagang nangangailangan siya ng pera, walang pag-aalinlangan na tinanggap niya mga ito. Kinabukasan, agad na pinuntahan ni Mudmayna ang isang tindahan ng ginto sa lugar ng Bandungan upang ibenta ang mga ninakaw na alahas na tumimbang ng 36 grams na may katumbas na halagang 6 million Indonesian rupiah. Pagkatapos noon, agad na binayaran ni Mudmayna ang kanyang mga pinagkakautangan at ang sobra ay binigay niya kay Norianto. Sa loob ng 2 araw na natili si Norianto sa bahay ng kanyang asawa, habang si Mudmayna ay patuloy lang sa kanyang pagtatrabaho sa pabrika. Samantala, kinabukasan noong April 6, 2023 sa Sipogo, kung saan naganap ang krimen, mga 5:30 ng umaga, bibilisan ng ina ni Norianto na si Suyati sa tindahan ni Jumiem. Nang mapansin niyang tila katakatakang sarado pang tindahan nito at di pa niya nakikita ang matanda. Matapos siyang tawagin ng ilang beses si Jumiem, sinubukan niyang silipin ang tindahan kung saan magkadikit lang ang kusina at ang tindahan nito. Napansin niya na nasa sahig na si Jumiem at nakita niya ang ilang mga dugo, kaya dali-dali siyang nagsisigaw na humingi ng tulong. Lumipas ang ilang minuto, ang mga tao ay dumami na sa lugar upang makiusyoso at ang mga pulis naman ay dumating. Ang investigasyon sa pagkamatay ni Jumiem ay pinangunahan ni Boyolali Police Chief AKBP Petros Parningotan Silalahi.
Nang makarating sa lugar ang mga pulis, hindi nag-aksaya ang mga ito ng panahon at sinimulan nila agad ang mga pag-imbestiga habang isinasailalim sa autopsy ang katawan ng biktima. Sa pag-imbestiga ng mga pulis, kagad silang gumamit ng isang sniffer dog. Gamit ang malakas na pang-amoy ng aso mula sa bahay ni Jumiem, tinungo ng aso ang bahay ni Norianto kaya dinala nito ang mga pulis patungo sa nasabing lugar. Bagaman nagulat ang lahat, lalo na ang mga magulang ni Norianto, kinailangan nilang makipagtulungan sa mga pulis upang matiyak ang paglutas ng kaso. Humingi ng pahintulot ang mga pulis na magsagawa ng paghahanap sa bahay ni Norianto. Sa kanilang pagpasok, kanilang natuklasan ang mga damit na ginamit ni Norianto sa krimen, pati na rin ang ilang mga damit na may bakas ng dugo. Isinailalim ang mga ito sa masusing pagsusuri at positibong napatunayan na may kaugnayan ng mga ito sa pagkamatay ng biktima. Makalipas ang 2 araw na pag-imbestiga at pagtatanong, nalaman ng mga pulis kung saan ang kinaroroonan ni Norianto. Noong April 9, 2024, matagumpay na naaresto si Norianto sa bahay ng kanyang asawa sa Bandungan. Kinuhaan siya ng salaysay at sa pagkakataong iyon, hindi nahirapan ng mga pulis dahil kusang loob na umamin si Norianto sa kanyang mga ginawa. Ayon sa kanya, determinado siyang gawin ang lahat upang mabayaran ang mga utang ng kanyang asawa. Kasama sa kanyang pag-amin ang pagplano ng krimen na bunga ng matinding galit na naramdaman niya tuwing pinagsasabihan siya ng masasakit na salita ng kanyang tiyahin tuwing nangungutang ito. Dagdag pa rito, ipinahayag niya ang matinding hinanakit na kinikimkim niya dahil sa hindi pagkakasunduan sa hatian ng mana ng kanyang mga magulang. Bukod dito, inamin din niya ang mga alahas ay binigay niya sa kanyang asawa na si Mudmayna upang ibenta ang mga ito. Dahil sa salaysay ni Norianto, inaresto rin ng mga pulis si Mudmayna at tuluyan ng naging case close ang pagpatay kay Jumiem at siya ay nilibing sa sementeryo ng Gubog Village sa Pogo District. Habang si Norianto at ang kanyang asawa ay nagsimulang sumailalim sa paglilitis sa korte ng distrito Buyulali. Sa huli, si Norianto ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan habang ang kanyang asawa naman na si Mudmayna ay napatunayang nagkasala sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ninakaw na alahas. Kaya dahil dito, siya ay nahatulan na makulong sa bilangguan ng 3 taon. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Norianto. Ako po si G. Maraming salamat.